Chapter 10. Tila naman may lumamutak sa puso ko sa nakikita kong pangungulila ng anak ko sa ama. Ngayon ko lang siyang nakitang ganito. Tumingin sa akin si Alden. Nag-iwas naman ako ng tingin. Bahala siya dyan. Sure baby, dito lang sa bahay si Papa. Hindi na aalis si Papa. Napalingon ako bigla kay Alden. Hoy, di ka pwede dito sa bahay no. Sabay silang mag-ama na tumingin sa akin. Mama, bakit di po pwede dito ta bahay ti Papa? Nakangusong tanong ni Joaquin. Saglit naman akong napipilan. Paano ba ako sisigot na hindi ako magmumukhang kontrabida sa harap ng anak? At itong ama niya naman paawa ang mukha. Kasi anak, di na tayo kasya dito sa bahay. Malaki ang papa mo oh. Sabi ko na lang. Nakita ko naman ang pagsilay ng ngisi sa labi ni Alden na agad ding nabura ng suman ko siya ng tingin. Saan po titira si Papa Mama? Inusenteng tanong ng anak ko. Pero nasa mukha niya na maling sagot ko lang ay iiyak siya. Napakamot ako sa batok at binalangan si Alden. Mag-usap nga muna tayo saglit. Pinaba muna ni Alden sa plastic na upuan si Joaquin. Wait lang baby, usap lang kami ni Mama. Paalam niya sa anak. Tumango naman si Joaquin. Lumapit sa akin si Alden. Yes sugar. Umikot ang mata ko. Kung makatawag ng sugar akala mo walang atraso eh. Tumingin muna ako kay Joaquin. Hawak-hawak niya ngayon ang laruan niyang Lego, pero patangin tingin siya sa amin partikular kay Alden. Bumuntong hininga ako. Kausapin mo ng maayos si Joaquin at ipaliwanag mo sa kanya na hindi ka pwede dito. Mahinang sabi ko. Gumuhit ang lungkot sa mata ni Alden. Sugar, gusto ko kayong makasama ng anak ko. Wala na akong ibang iniisip ngayon kundi kayong dalawa lang. Tumaas ang kilay ko at sarkastikong ngumisi. Ang galing mo naman. Gusto mo kaming makasama ng anak mo samantalang noong isang araw may kasama kang babae sa mall. Kumamot siya sa ulo at bahagyang ngumiwi. Hindi kami ng babaeng yun sugar, kadate ko lang siya. At gusto mong maniwala ako sayo. Hindi ko nga alam kung totoo yung mga sinasabi mo kanina na kesyo na aksidente ka noon at nagka-amnesia kaya, hindi mo ko na-contact at yung wala ka talagang fiancé. Baka nagdadahilan ka lang para makalapit sa aming mag-ina. Bumuntong hininga si Alden at bagsak ang balikat. Lalong naging malungkot ang kanyang mukha at may gumuhit na sakit sa kanyang mata. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mong maniwala sugar. Hindi rin kita pipilitin kung ayaw mo kung makasama.sa ngayon. But please, hayaan mo naman akong makasama ang anak natin. Bukod sayo, sabik na sabik din ako sa kanya. Nagpakawala ako ng marahas na hininga at miling tumingin kay Joaquin na nakatingin din sa akin. Minitian ko siya, ngumiti din siya sa akin. Kapag may anak ka talaga lagi mong uunahin, ang kaligayahan nila kesa sa kaligayahan mo. Fine, payag ako na makasama mo siya pero dito lang sa bahay. Bawal kayong lumabas na kayong dalawa. Pwede kayong lumabas pero kasama ako. Baka mamaya, itakas mo pa siya eh. Kumunot ang noo ni Alden. At bakit ko naman itatakas ang anak natin? Hindi ko gagawin yun. But thank you sa pagpayag mo na makasama ko siya. Sobrang saya ko ngayon kung di mo lang alam sugar. Ngumiti na siya. Inikutan ko siya ng mata. Pero bawal ka ditong matulog ha. Mamaya umuwi ka na sa inyo. Kumamot na naman siya sa ulo. Oo na. Pumalik na siya sa tabi ni Joaquin dahil tinatawag na siya nito. Ako naman ay pumasok na sa loob. At sinarado na ang pinto, iniwan ko muna ang mag-ama sa sala at pumasok ako sa kwarto para kumuha ng damit pantulog. Nagtagal pa si Alden sa bahay kahit malalim na ang gabi. Parang ayaw na nga siyang bitawan ni Joaquin. Para na nga itong tuko na nakakapit sa kanya. Umiwalay lang ito sa ama nang pilitin kong mag-half bath at magbihis. Si Alden nga ay hindi ko alam kung nakakain na ba o hindi. Bahala na siya, malaki na siya. Babalik din si Papa bukas baby. Promise yan. Paggising mo nandito ulit ko. Pero ayaw bumitaw ni Joaquin sa isang hita ni Alden. Nakasibi na rin siya at payak na. Uuwi na kasi si Alden dahil mag-alas 11 na. May pasok pa siya bukas sa school. Dito na lang po ikaw tulog Papa. Tabi po tayo. Tumingin sa akin si Alden. Nag-iwas naman ako ng tingin at naghimas ng batok. Hindi pwedeng matulog dito si Papa baby. Uuwi muna si Papa tapos bukas babalik ulit ako. Bibilhan kita ng maraming pasalubong. Mahina hong kausap ni Alden sa anak. Umiling-iling naman si Joaquin at tumulo na ang luha.
Lalo pa siyang kumapit sa hita ng ama. Ayaw ko po ikaw umalit pala. Baka di na ikaw bumalik eh. Please po dito na lang ikaw tulog, tabi po tayo. Bumuntong hininga si Alden at nakatingin lang sa anak. Halatang nahihirapan din siyang humiwalay sa anak. Pero kailangan niya talagang umuwi. Hindi siya pwedeng matulog dito. Lumapit na ako kay Joaquin at binaklas ang mga braso niyang nakayakap sa hita ni Alden. Pero nanlalaban siya. Uuwi muna si Papa Baby ha. Babalik na lang siya bukas. Pero tuluyan ng pumalaho ng iyak si Joaquin at pilit inaabot ang ama. Ayaw ko po mama. Dito lang po ti Papa. Joaquin, wag nang matigas ang ulo. Nilakipan ko na ng tigas ang boses. Pero lalo lang umiyak ang anak ko. Uwa Papa. Papa ko. Gusto ko ta Papa ko. Nagwawala na si Joaquin sa hawak ko. Ngayon lang siya umiyak at nagwala ng ganito nang makita niya ang ama niya. At parang pinipiga ang puso ko. Shit naman. Tumingin ako kay Alden. Nasa harap pa rin siya ng anak at nakaswat. Nakaguhit din sa mata niya ang sakit sa nakikitang pag-iyak ng anak. Pinapakalma niya si Joaquin pero ayaw nitong makinig. Lalo lang lumalakas ang iyak at ayaw pauwiin ang ama. Nakakabulaho na rin kami sa kapitbahay. Pati nga si Leia na natutulog na ay nagising sa palabas ng kwarto. Sige na, dito na matutulog si Papa. Sambit ko. Tumigil naman sa pagwawala si Joaquin at tumingin sa akin. Pero umiiyak pa rin siya. Basang-basa ang mukha niya sa luha. Tahan na, dito na matutulog si Papa. Tabi na kayong dalawa matulog. Pinunasan ko ng kamay ang mga luha sa pisngi ni Joaquin. Sigurado ka Sugar? Okay lang sa'yo na dito ako matulog? Tanong ni Alden. Bumuntong hininga ako. Oo, kesa naman magdamag umiyak at magwala tong anak mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay na mga tulog na. Umayos naman ang tayo si Joaquin na tumahan na at lumapit sa ama sabay yakap sa batok. Pinunasan naman ng kamay ni Alden ang mga luha ni Joaquin sa pisngi. Malambing din niyang inaalo-alo ito at hinahalik-halikan sa mukha. Tumayo naman ako ay kumuha ng bimpo sa drawer inabot kay Alden pamunas ng luha ni Joaquin. Nagising ako sa boses ng anak ko sa labas ng kwarto. Kinapa ko ang cellphone sa may yulunan para tingnan ang oras. Pasado 6:00 na ng umaga. Pumangon na ako at niligpit na ang higaan. Kailangan ko pang paliguan at pakainin si Joaquin dahil papasok siya sa school. Humihikab saka nagkakamot sa ulo na lumabas ako ng kwarto. Antok na antok pa ako. Good morning mama. Bati sa akin ni Joaquin na nasa mesa. Ngumiti ako sa kanya pero agad ding nabura ang ngiti ko nang makita si Alden. Oo nga pala muntik ko nang makalimutan, dito pala siya natulog kagabi dahil nagwawala si Joaquin. Magkatabi silang natulog mag-ama sa sala dahil hindi naman siya pwedeng matulog sa kwarto. Tiningnan ko ang maliit naming sala. Malinis na yun at maayos nang nakaligpit ang foam at mga unan. Morning Sugar. Bati ni Alden sa akin na may matamis na ngiti sa labi. Hindi nakalampas sa mata ko kung paano niya ako hager ng tingin mula ulo hanggang paa na siyang ikinainit ng aking mukha. Kain na Sugar, nakaluto na si Leia. Alok sa akin ni Alden. Pero di ko siya pinansin at hinanap si Leia. Nasaan si Tita Leia mo Joaquin? Lumabat po mama bumili ng shampoo. Sagot ng anak ko habang ngumunguya. May hawak siyang pandesal na may palamang cheese na makapal ang hiwa. Tumanggaw-tango naman ako at lumapit kay Joaquin. Hinalikan ko siya sa tuktok ng ulo. Kumunot ang noo ko nang mapansing basa ang kanyang buhok at amoy shampoo. Nilagwan ka na ni Tita Leia baby? Tanong ko sa anak. Hindi po si Tita Leia ang nagligaw ta akin mama ti Papa po. Ngiting-ngiti na sabi ng anak ko. Nakaawang ang labing tumingin ako kay Alden. Doon ko lang napansin na bahagyang basa ang harapan ng suot niyang gray na v-neck shirt. Ayaw niya magpaligaw sa Tita Leia niya gusto sa akin kaya nilagwan ko na. Upo ka na Sugar, mag-almusal ka na. Alok sa akin ni Alden at pinaghila pa ako ng upuan. Kain na po ikaw mama. Dami tayong pagkain. Pumili po ti Papa ng pandesal saka cheese, saka pancake. Pagbibida ni Joaquin. Maraming ang pagkain sa mesa. Bukod sa pangkaraniwang niluluto ni Leia na sinangag, itlog at hotdog, meron pang ang pandesal na binili pa sa kilalang bakery at malaking box ng cheese na paborito ni Joaquin. Meron ding pancake pero sunog. Sinong nagluto ng pancake? Ako Sugar, nasunog ko eh. Kakamo-kamot sa ulo na sabi ni Alden. Tipo malunong luto ti Papa Mama.
Anang anak ko atumava. Pogi lang ti papa pero. Timal unong luto. Nak naman, pinapahiya mo naman si papa kay. Mama eh. Protesta ni Alden na mukhang hiyang-hiya. Di ka naman talaga marunong magluto. Nilagang itlog lang ang kaya mo. Minisihan ko siya. Marunong pala siyang mahiya. Bahagya siyang sumimangot. Huwag kang mag-alala, mag-aaral na akong magluto. Inirapan ko na lang siya at umupo na sa bakanteng upuan. Wala nang oras para mag-inarte pa ako. Teka, gusto mo ba ng kape? Ititimpla kita. Presinta ni Alden. Hindi na ako na. Tumayo ako at kinuha ang mug ko sa tauban ng baso. Hindi po nagkakape ti mama papa, Milo din niinom niya. Dinig kong sabi ni Joaquin. Nilagyan ko na ng chocolate powder at kaunting asukal ang mug saka ko sinalinan ng mainit na tubig. Pumalik ako sa mesa para kumain na. Nagsandok ako ng sinangag sa plato at naglagay ng hotdog. Nagkamay lang ako sa pagsubo. Napatingin ako kay Alden. Nagsalubong ang mga mata namin dahil nakatingin din pala siya sa akin. Tumaas ang kilay ko. Bakit? Ngumiti siya. Wala, namiss ko lang nakasabay kang kumain. Akala ko di na mangyayari Pero ngayon nangyari ulit, bonus pa dahil kasalo pa natin ang anak natin. Umikot ang mata ko at hindi na nagkomento. Pero tila may kumadlit na kilig sa maliit na bahagi ng puso ko. Sak. Di ako dapat kila dyan. Sige lang sanjitan mo ko. Pasasaan ba't aamo ka rin sa akin? Ngangising-ngising sambit niya habang sumusubo na ng pagkain. Sinaman ko naman siya ng tingin. Asa ka pa? Tinuwanan lang niya ako at tinarap ang anak namin na tumatawa din. Sangit ni Mama Baby. At nagbulungan pa silang mag-ama. Panay maman ang tawa ni Joaquin at patingin-tingin pa sa akin. Ano naman kaya ang binubulong sa kanya ng walang hiya niyang ama? Uy happy family! Napalingon ako kay Leia na kapapasok lang sa may hawak na conditioner. Natagalan yata siya. Sa tindahan. Malamang nakipagchismisan pa. Kain ka na Leia, samalo ka na dito. Alok ko sa pinsan. Kain na rin po ikaw tita. Alok din ni Joaquin. Mamaya na lang ako maliligo muna ako. Enjoy kayo happy family. Ngiting-ngiti na sabi ni Leia na tila kinikilig pa. Pinisil pa niya ang pisngi ni Joaquin. Pagkatapos naming kumain ay niligpit ko na ang pinagkainan namin at hinugasan. Ganito ang routine namin sa umaga. Si Leia ang tagaluto at ako naman ang tagahugas. Gusto pang ang tumulong ni Alden pero pinigilan ko siya, inasikaso na lang niya si Joaquin sa pagtutoothbrush sa banyo. Sa kanya na rin nagpabihis ng uniform ang anak. Pagkatapos kong maghugas ng plato ay naligo na ako. Si Leia naman ay kumakain na. Poging-pogi na ang baby ni Papa. Kamukha po kita Papa. Syempre naman baby boy ka ni Papa Paamoy nga, inamoy-amoy ni Alden ang leeg ni Joaquin pinanggigilan pang hinalik-halikan ang malusog na pisngi. Panay naman ang tawa ng anak ko. Yun ang tagpong naabutan ko paglabas ng banyo. Bihis na si Joaquin saka maayos na rin ang buhok. Tumingin pa sa akin si Alden at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nag-init na naman ang pisngi ko at tinirapan siya. Malalaki ang hakbang na pumasok ako sa kwarto. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Mula noon hanggang ngayon wala pa ring pagbabago sa paraan ng pagtitig niya sa akin. At wala ring pagbabago sa pagkabog ng aking dibdib kapag nagtatama ang mata namin. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Hindi tama Dapat rendahan ko ng mahigpit ang puso ko. Hindi na dapat ako magpadala sa nararamdaman ko sa kanya. Natatakot na akong mabaygo. Mabilisan na akong nagbihis at nag-dryer ng buhok. Alas 7 na ng umaga, alas 7:30 ang pasok ni Joaquin sa school. Joaquin anak, yung bag mo. Tanong ko sa anak paglabas ng kwarto. Wala kasi sa kwarto ang kanyang bag. Dito na po mama. Sagot ni Joaquin at tinapik-tapik ang bag niya na nakapatong sa upuan. Nakasabit na rin sa leeg niya ang school id niya. Tumingin ako kay Alden na titig naman sa akin. Mabilis akong nag-iwas ng tingin saka. Kunwaring chinek ang shoulder bag. Nagtatrabaho ka? Tanong ni Alden. Syempre naman. Paano kami mabubuhay ni Joaquin kung di ako magtatrabaho? Sarkastikong sabi ko. Bumuntong hininga siya. Don't worry sugar, ngayong nandito na ako di ka na magpapakahirap magtrabaho, para sa inyong dalawa ng anak natin. Ako nang bahala sa inyo. Tumaas ang kilay ko. At bakit? Asawa ba kita? Gumuhit ang lungkot at sakit sa mata niya. Behave children may bata. Saway ni Leia.
Sumimangot naman ako at inayos na sa pagkakasukbit ang bag sa balikat. Nilapitan ko na si Joaquin at kanuha ang bag niya. Tara na anak. Ihahatid ko na kayo. Leia, di ka ba sasabay? 80:30 pa ang pasok ko Alden, kayo na lang baka malate na yang mag-ina mo. Okay, let's go baby. Kinuha ni Alden sa kamay ko ang bag ni Joaquin. Umawak pa sa kamay niya ang anak. Lumabas na kami ng gate at tinenggo ang kotse niyang nakaparada sa gilid. Mabuti at hindi ito napagdiskitahan ng mga tambay. Mainit pa naman sa mata ang kotse niya na halatang mamahalin dahil sa logo nito. Itim na itim ang kulay at nangangintab pa. Car mo po ito papa? Tanong ni Joaquin nang isakay siya sa backseat ng ama. Inayos pa nito ang seatbelt niya. Sumakay naman ako sa front seat at kinabit ang seatbelt. Hindi na ako nagprotesta nang magpresente si Alden na ihatid si Joaquin sa school. Dahil kapag tumanggi pa ako siguradong iiyak na naman si Joaquin. Yes baby, nagustuhan mo ba? Opo papa, ang astig ng car nyo ang lamig-lamig pa. First time ko po tumakay ng car. Tuwang-tuwang sabi ni Joaquin na nilibot pa ang mata sa loob ng kotse. Lagi na kitang isasakay dito. May iba pa akong car siguradong magugustuhan mo yon. Namilog ang mata ni Joaquin. Talaga po, wow, ang yaman-yaman nyo po pala papa. Ang dami niyong car. Natatawang hinaplos ni Alden ang pisngi ng anak. Lahat ng car ko car mo na rin. Wow talaga po, pero di po ako malunong mag-drive. Kapag big boy ka natuturuan na kita. Yehey, behave ka lang dyan baby okay? Opo papa. Sumakay na si Alden sa driver seat at binuhay na ang makina. Pasimple ko naman siyang tiningnan. Kagabi pa niya suot ang damit niya at mukhang wala siyang dalang extra. Mabuti na lang at natuyo na ang basa sa harapan ng kanyang damit. Nilangon muna ni Alden ang anak sa backseat. Mamaya nga bibili ako ng baby car seat. Hindi na ako nagkomento sa sinabi niya. Pero mabuti naman at naisip niya para sa kaligtasan ng anak niya. Ayos ka na sugar. Antag niya sa akin. Tara na, 15 minutes na lang mag 7:30 na. Sambit ko na lang. Yes commander. Natatawang sabi niya at pinausad na ang kotse. Umikot naman ang mata ko. Pagdating namin sa school ay halos ipakilala ni Joaquin sa buong school ang papa niya. Pinagmamalaki niya ito sa mga classmates niya. Ngayon ko lang nakitang ganito si Joaquin. Dati tahimik lang siya at parang wala lang kapag nakikita niya ang mga classmates niya na kasama ang mga ama nila. Akala ko sapat na ako. Pero sa nakikita ko ngayon sa anak ko sabik na sabik din siya sa ama. Medyo nahirapan pa kaming papasukin sa loob ng classroom si Joaquin, dahil ayaw bumitaw kay Alden. Nag-yuchuan pa kami para pumasok siya sa loob. Kahit nasa loob na ng classroom ay patanjin tingin pa rin siya sa ama. 3 oras lang pala ang klase ni Joaquin. Ani Alden habang papalabas na kami ng school. Bawal na kasing tumambay ang mga magulang sa loob ng school pagkahatid sa anak. Sa labas na lang pwede. Oo, mamayang 10:30 ang labas niya. Sinong sumusundo sa kanya kung nasa trabaho ka? Si Leia, tapos doon muna sila sa tindahan hanggang sa magsara. Tumango-tango siya, pero ako na ang susando sa kanya mamaya. Nakataas ang kilay na tiningnan ko siya. Bumuntong hininga naman siya. Hindi ko dadalhin kung saan-saan ang anak natin. Doon lang kami sa bahay nyo. Siguraduhin mo lang Alden. Teka, wala ka bang trabaho? Meron. Pero di muna ako papasok. Bahala ka. Pero umuwi ka muna sa inyo at maligo. Yes boss. Nakangising sabi niya. Inirapan ko naman siya at bigla akong may naalala. Kuminto ako sa paglalakad at hinarap siya. Siya nga pala, pwede bang wag mo munang sabihin sa pamilya mo ang tungkol kay Joaquin? Kumunot ang noo niya. Why? Dahil natatakot ako. Baka hindi nila matanggap si Joaquin. Ayokong maranasan ng anak ko ang rejection. Basta, wag mo munang sabihin. Tanging nasabi ko na lang. No problem sugar. Inabot niya ang kamay ko at naging seryoso ang mukha. Pero pinapangako ko sa'yo babawi ako sa inyong dalawa ni Joaquin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon sugar. Gusto kong mabuo tayo bilang isang pamilya. Babawiin ko yung mga taon na hindi ko kayo nakasama. Naumid ang dila ko sa mga sinambit niya. Napaawang ang labi ko nang pagpasok ko ng bahay na abutan ko, ang mag-ama na naghaharutan sa sala. Nakalatag ang kutson at nakahiga si Alden habang nakasakay naman sa tiyan niya si Joaquin.
Kinikiliti ni Alden sa tiyan ang anak na ngayon ay halos di na makahinga sa kakatawa. Papa, ayaw ko na po, ahahaha. Hindi, gusto mo pa eh. Inangat ni Alden ang katawan ni Joaquin at dinapas sa mukha niya. Nakadagan ngayon ang tiyan ni Joaquin sa kanyang mukha. Ginalaw-galaw niya ang bibig sa tiyan ng anak. Ahahaha papa. Ayaw ko na po talaga, ahahaha. Tumikim ako ng malakas para kunin ang atensyon ng mag-ama. Tumigil naman sila sa harutan at sumingin sa akin. Mama, pumangon si Joaquin, tumakbo palapit sa akin. Yumuko ako para makahalik siya sa aking pisngi. Ako naman ang humalik sa ulo niya. Medyo pawisan na siya. Kinuha ko ang bimpo sa kanyang likod, pinunasan ang pawis niya sa mukha at lig. Heto, may pasalubong ako sayo. Inabot ko sa kanya ang supot na may lamang 3 pirasong donut. Paborito niya kasi ang donut. Wow, donut. Pero madami pa pong donut, Teref mama. Dami nga po ulit natin pagkain eh. Napakunot ang noo ko at sumingin kay Alden na bumangon na. Nakakaki shorts siya at shirt. Na puti, tumikim siya. Welcome home sugar. Malambing na bati ni Alden. Inungusan ko lang siya. Pumili ka na naman ng mga pagkain. Lumabas kayo ni Joaquin. Hindi kami lumabas, nagpa-deliver lang ako. Ah, mabuti naman. Akala ko lumabas kayo eh. Bamantong hininga siya. Bakit ba parang lagi kang walang tiwala sa akin? Hindi ko naman itatakas ang anak natin. Hindi ko siya ilalayo. Sa'yo, hindi ko magagawa yun. Pagsak ang balikat na sabi niya. Napanguso naman ako. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya. Alam kong hindi niya magagawa yun. Gusto ko lang subukan ang pasensya siya. Gusto ko lang siyang asarin. Makabawi man lang ako sa mga paghihirap ko noong wala siya. Ano namang pagkain ang mga pinag-o-order mo? Baka puro fast food yan at junk food. Nasabi ko na lang. Nagpa-deliver ako kanina ng fast food, dahil yun ang gustong merienda ng anak natin, pero kaunti lang naman ang pinadineliver ko. Pero kaninang tanghali nagpa-deliver ako ng lutong pagkain sa restaurant. Marami pang natira na sa ref. Magpapa-deliver na lang din ako ng pagkain para sa hapunan natin. Ano bang gusto mo? Bumuntong hininga ako. Sa mag-iisang linggo na niyang patambay-tambay dito sa amin ay puro siya paid liver ng pagkain. Palibas sa marami siyang pera. Wag na, puro na lang deliver. Magluluto na lang ako, iinitin ko na lang yung natirang ulam. Teka, nagsaing ka na ba? Nagsaing na ako sa rice cooker. Mabuti naman. Pasok muna ako sa kwarto, magbibihis lang ako. Gusto mong tulungan na kitang magbihis? Pilyong sabi niya na ikinainit ng aking mukha. Hey! Diyan ka lang, bantayan mo si Joaquin. Inirapan ko siya't nagmamartsang pumasok na sa kwarto, baon ang kamakalabog na dibdib. Pagpasok ko sa kwarto ay nilock ko ang pinto. Baka mamaya bigla niya akong pasukin at akitan. Nanghihina pa naman ang tuhod ko kapag nasa malapit lang siya. Wala pa akong sagot sa hinihingi niyang isa pang chance. Di ko kasi alam ang isasagot ko. Naguguluhan kasi ako sa nararamdaman ko. Nagtatalo ang isip at puso ko. Gusto ng isip ko na wag na siyang bigyan ng pagkakataon dahil baka mab-I-go lang ulit ako. Pero ang isip ko naman ay gustong-gusto siyang bigyan ng pagkakataon. Pero nitong mga huling araw parang sumasang-ayon na rin ang isip ko sa puso ko.